Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Malakas nga ba ang mga laban nila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Mr. Pilipinas Worldwide tayo ngayon. So bigyan natin ng reaction yung pageant nila. So kagahapon, ito nga ginanap na ang Mr. Pilipinas Worldwide kung saan naman ay talaga naman ang gagwapo ng mga naglalaban-laban, no? So in fairness naman sa mga candidates nila, talaga namang may ibubuga sa kompetisyon. Pero pag-usapan naman natin yung production nila. Yung production nila, to be honest, medyo na-disappoint ako kasi parang hindi ko inaasahan na ganito kasimple lang yung kanilang pageant. Hindi ba katulad ng mga napapanood natin sa Thailand na pinaghahandaan talaga. Hindi naman ganun kalakihan yung venue. Alam ko ang male pageantry ay hindi pa ganun kalaki yung budget ng mga organization para sa pageant nila. Pero nandoon naman ako na sana naman pabonggahin kahit man lang simple. So ako para sa akin siguro sana ginawa nila ng stage na medyo parang may runway, tapos lagyan lang nila ng mga ilaw-ilaw sa gilid, tapos LCD lang, ganun kasimple. Tapos pabonggahin lang yung eksena, hindi yung parang ang haba-haba na makipot na stage lang tapos doon maglalakad yung mga candidates. So parang tinan mo hindi sila magkasya doon, nasa likod yung mga candidates kapag nagsama-sama sila, di ba? So mas maganda kasi na itong mga pageant ng male pageant ay talagang pinaghahandaan at syempre ginagastusan din. Total may mga sponsors naman sila eh. Ano ba naman yung ayusin nila ng medyo konti lang naman. So maganda naman yung kagahapon, pero kung kaya pa nilang pagandahin pa ng bonggang-bongga, why not coconut, 'di ba? So yun lang yung akin. And then isa pa, yung host, okay naman yung host, kaya lang parang hindi masyado nag-rehearse dahil parang medyo nalilito siya sa mga eksena. Tapos ayun, yung flow ng competition, walang swimwear competition, no? So, yun, so sayang. Sana meron para makita talaga yung kagandahan ng katawan ng lalaki. Kasi, pag pupunta naman sila sa international stage, tingnan nyo naman, talagang pinagsusuot talaga sila dyan ng swimwear, di ba? So, yun. And then, punta naman tayo doon sa mga nanalo. Sa mga nanalo, hindi ko alam kung bakit may third runner-up, tapos may second runner-up. Wala namang fourth runner-up, di ba? So, para sa akin, madami na kasing mga title na ibinigay. So, kung di ako nagkakamali, 6 o 8. So, marami ng title. So, better na siguro na parang ang ginawa na lang siguro ng organization, isang first runner-up, saka isang second runner-up at saka first runner-up. So, dalawang runners-up, tapos ayun na sa mga title. Tapos hindi ko rin naiintindihan kung bakit dalawa ang Mr. Pilipinas Worldwide 2026. Hindi ko alam kung ano ba to, saan ba lalaban na pageant na to, bakit dalawa yung ganitong tawag dito, bakit dalawa yung ganitong title. So ano ba to, waiting ba para sa title talaga na ibibigay sa kanila para mag-compete? Yung Miss Eco nga di ba? Yung Mr. Eco hindi naman nakapag-compete, di ba? So yon, so medyo confusing ako dito. And then hindi ko din alam kung ano ba ang top crown. Kasi di ba Mr. Pilipinas Worldwide, so kung ito yung title ng pageant nila. So, kung merong title Mr. Pilipinas Worldwide, so siya yung top crown, di ba? Top title. So, dalawa pa yung in-announce nila. So, hindi ko alam. And then, bakit inallowed nila si Jeter na mag-farewell na hindi dala-dala yung sash?
Kasi 'di ba, syempre nag-compete naman 'to ng Mr. Global. So meron siyang sash. Hindi ko alam nung nakaraang taon meron ba o wala. Pero kasi dapat meron Mr. Global Philippines. So 'yon. Kung meron, dapat nire-required yun na dalhin mo at suotin mo, di ba? Kasi para sa kanyang farewell, kasi tignan nyo, siya lang yung walang sash. Tapos, hindi ko alam, nung last year kasi, ang top crown ay Mr. Supranational saka Mr. Global. Tapos ngayon, parang tinawag yung Mr. Global sa mabilisan. Aha. Ako kasi mas maganda sana consistent sila doon para malaman natin kung ano ba yung top crown dito. Kung ito bang Mr. Worldwide ay top crown nila ang Mr. Philippine, ang Mr. Supranational. So, ayun yung tatawagin sa huli. Tapos, ano yung sumunod? Ang sumunod ba ay Mr. International? Aha. Kasi 'di ba last year parang ganun Mr. International at saka ano, so parang sa akin ang top crown ay supranational, Mr. International, and then Manhan. Ay kung yung Manhan ay matagal, pero kasi yung publicity na ng Manhan parang hindi naman na ganun kaano, di ba? So parang Mr. Supranational, Mr. International, and then Mr. tawag dito, Manhan, and then sumunod ay Mr. Global, then sumunod ay Cosmopolitan, and then Eco. So, ganon. So, parang alam mo yung arrangement. Hindi yung parang last year, ito yung top round ninyo, tapos ngayon, parang biglang binago ninyo. Dahil ba nung last year nanalo tayo ng Mr. Global, kaya nasa top siya. So, ako, para sa akin, dapat alam ninyo kung ano yung top title para at least, di ba? So, nagkakaliwanagan. Kaya hindi ako makapagbigay ng prediction dyan dahil hindi mo alam kung sino ba yung top title talaga. Supranational or ano, kasi nag-farewell, parang hinuli nila si Kurt. Si Kurt ang bongga. So parang iisipin mo, top crown yung Mr. International. Kasi si Kurt ang huling nag-farewell. Dapat kung ang top crown ay Supra ang huling magpa-forward, ganon. So, nakakaloka. Anyway, so, congratulations syempre nung nakaraan taon dahil maganda ang placement natin. So, sa Mr. Cosmopolitan, nag-first runner-up tayo, and then sa Supranational naman ay nag-fourth runner-up tayo, and then pagdating naman dito sa tawag dito sa international ay titled tayo. So, kung iisipin mo, bongga. Tapos sa Mr. Global ay top 11. So, hindi na top 10, top 11. Okay. So, ngayon, ano ba ang laban ng mga candidates natin ngayong taon na to? Siyempre, punta tayo dito sa pambato ng Mr. Cosmopolitan na si John Bonifacio. Yes, ng Pampanga. To be honest, ako, para sa akin, perfect siya for the Mr. Cosmopolitan this year. Kung nung nakaraan taon ay pinadala natin si Kenneth at nag-perform naman talaga ng bonggong-bongga si Kenneth, kung mag-guide ni Kenneth itong si John Bonifacio para sa kanyang competition, I think mananalo tayo ng Mr. Cosmopolitan. Kasi ang kailangan gawin kasi ni John ay i-prepare yung sarili niya. Yes, yung kakyutan niya, yung dimple niya nandoon. Pero kailangan mag-perform. Kailangan pa rin na ipakita niya na siya yung kadapat-dapat na makakuha ng title. Kasi yung potential nandoon. To be honest, kapag tinignan mo siya para sa Mr. Cosmopolitan, I think it's a good candidates na parang i-level up natin yung laban natin dito. Kung nakaraan taon ay naka-first runner-up tayo, this year, I think magpe-penetrate yan ng pwedeng mag-title. So, depende yan. Kasi, kung titignan mo yung laro ni Kenneth Marcelino nung nakaraan taon, in fairness naman kay Kenneth, talagang nag-perform talaga siya. Kita ng dalawang mata ko from swimsuit to national costume, sa lahat ng aspeto ng pageant talagang inilaban niya. Kaya na-surprise talaga ako kay Kenneth. Magaling si Kenneth. And I hope na sana itong pambato natin sa Mr. Cosmopolitan na si John Bonifacio ay magawa niya yun ng bonggang-bongga, di ba? So, I wish talaga na mailaban niya yung Pilipinas kasi potential na maging title tayo this year. Kasi
gwapo, tapos magaling. So, I hope na sana mas galingan niya yung performance niya sa international. So, yon, good luck. And then, punta naman tayo dito kay Mr. Global Pilipinas. Yes, na si MJ Aureliano. So maraming nagsasabi na dapat daw si MJ ay siya daw ang ginawang Mr. International or ginawa daw supranational kasi daw mas deserve daw. Pero kung ako ang tatanungin mo, ang Mr. Global ay maganda ang competition nila dito sa Thailand, and I consider the Mr. Global one of the top title sa beauty pageant ngayon. So, iba at hindi biro ang labanan dito. And then, nakikita ko na talaga naman bagay na bagay yung personality niya, yung looks niya. Kaya yan ginawang Mr. Global kasi pwede talagang makalaban, pwedeng makapalo ng bonggang-bongga sa kompetisyon at ayun nga, pwedeng manalo. So, malakas yung laban natin kasi si MJ yung pambato natin at alam natin na very competitive at more experiences na talaga itong si MJ para sa laban niya sa Mr. Global kung saan ipapartner naman siya kay Valerie West na malakas din. Kaya looking forward talaga ako kay MJ dito sa Bangkok, Thailand. Siya magko-compete by, kung di ako nagkakamali, September. So, yon. So, alam ko kasi na magpe-penetrate to ng bonggang-bongga. Kaya, I'm happy na siya ang nanalo. So, doon naman siya nagsasabi na dapat better. Kasi kahit naman ilagay mo siya sa Mr. International, iba ang labanan dito ng Mr. International. So, I think hindi ganong papalo yung personality sa yung niya. Siguro better talaga siya sa Mr. Global kasi mas malaki yung chance na makuha niya uli ang title ng Mr. Global. So yan. And then punta naman tayo dito kay John Way Alva ng Calamba, Laguna para sa Mr. International. To be honest, syempre, back-to-back ang kukunin natin dito. Ako, real talk ha, medyo mahihirapan tayo for the back-to-back kasi iba din talaga yung kalibre ng Mr. International. Kung ikukumpara mo sa mga winners nila, at talagang magaling silang kumilatis para sa winners nila. At lalo na ngayon, madaming mga grabe, yung parang imagine ninyo, punta tayo kay Thailand. Doon kay ano ba to? Sino ba to? Kay Goodburn, Kim. Diyos ko, napakagwapo ni Kim. Iba din talaga yung talino, iba yung galing, iba yung presensya. And then punta naman tayo dito kay Samuel. Nakita naman ninyo si Samuel, talagang ang sexy, ang talino, good looking talaga. And then punta naman tayo dito kay sino pa ba? Kay Kurt Bondat, ibang level, di ba? So yon. So medyo challenge to para kay John Way. Pero hindi ko nakikita na mananalo tayo at back to back kasi yung prototype talaga na kinukuha nila, yung quality ng isang parang kumbaga sa Miss Universe kailangan ka talaga, very powerful. Ako naman kay John Way, it's good to advance para sa, alam mo yon, makarating tayo sa top 5 ng competition dahil meron naman siyang looks at saka talagang maganda din yung katawan. Pero bonus na lang sa akin yung kung mananalo tayo ng back-to-back. So, isang malaking bonus yon. Kumbaga parang, bonus yan. Pero ngayon, ang ine-expect ko sa kanya ay makapenetrate siya hanggang sa top 5 ng competition. So, yon. Pero yung back-to-back, parang pag may nakita sila doon na talagang, eto na yon, yun ang mananalo. Iba kasi talaga yung quality talaga ng Mr. And hindi ko pa nakikita yung kay Chan. So, depende sa magiging performance, depende sa paghahanda niya. Hindi ko naman ina-underestimate, pero mas maganda na wag tayong umasa sa back-to-back at ilagay natin yung sarili natin na I think kaya niya place ng top, kung hindi ako magkakamali, pwede tayo mag-top 5 talaga. So, okay na ako doon. But good luck and wish all the best para kay Chan. I hope na makaarangkada pa siya ng more, di ba? So, yon. And then, punta naman tayo sa
manhunt, syempre ang manhunt na nanalo ay look naman na pang manhunt talaga. Pero siguro, wag na muna natin siyang pag-usapan kasi sa next year pa siya kasi may bago tayong candidates for manhunt at ibang usapan yon. And then, punta naman tayo dito sa supranational. Yes, si Felipe Marasigan ng Manila. To be honest, unexpected ko na ito yung mananalo kasi hindi ko naman siya masyado napafollow. Pero yung nakita ko siya yesterday, sabi ko, in fairness kung ginawa tong Mr. International, malaki yung kumpiyansa ko na ay pwedeng mag back to back. Pero he need more matured, and he need more talaga, polish pa para sa Mr. International. Pero sa supranational, masasabi ko, malakas din yung laban niya kasi very model yung dating. Ang height, panalo. Tapos yung kagwapuhan, winner. Yung ganda ng katawan, winner. Ang haba ng legs, di ba? Kung titignan mo. So, pwede talaga siya. Pero kasi iniisip ko dito kay Felipe, kailangan talaga niyang paghandaan ng supranational. So meron siyang 2 months, 'di ba, para maghanda. And then parang feeling ko malakas ang magiging laban natin sa supranational dahil meron tayong syempre, Diyos ko, Katrina Ligado, 'di ba? At parang feeling ko magandang match tong dalawang to dahil mas palalakasin pa natin ang puwersa natin sa laban natin sa Mr. Supra and Miss Supranational. So, yun. So, magandang combination silang dalawa. Gwapo at maganda. Hindi nga nakatangkadan si pero talagang winner. So, I think malaki yung potential natin na makuha yung title ng Mr. Supranational. And then, ganun din sa Miss Supranational. And nakikita ko na magandang laban to. So, alam mo, pwede din itong dalhin sa manhunt. Nako, mananalo din yan. Kahit nga sa Mr. International, kaya na ito mag-back to back. Paanuhin lang to pahinugin lang konti. And then, dito din sa supranational, parang this year, perfect siya for our candidates. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. And then, of course, congratulations sa lahat ng mga nanalo from runners-up to different title dito sa Mr. Pilipinas Worldwide 2026. And then, of course, sa organization, maraming salamat and then congratulations din sa organization ng Mr. Pilipinas Worldwide. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.